Magandang araw sa inyo mga amigos, mga amigas, lalong-lalo na dun sa aking mga subscribers dito sa YouTube channel na Bueno Law and Beyond. Ito pong muli ang inyong kasangga sa batas, si Attorney Rene Bueno. Sa episode po na to ay pag-uusapan po natin yung may kinalaman sa Artikulo 353 sa ilalim ng Kodigo Penal ng Pilipinas at yung Cyber Libel Law sa ilalim ng Cyber Crime Prevention Act of 2012. Alam nyo ba na itong cyber libel law at yung traditional libel under the Penal Code of the Philippines ay magkapatid? Halos pareho ang kanyang mga requirements at mga essential elements. Kaya nga lamang medyo nadagdagan ng essential element itong cyber libel due to the advancement of technology, sapagkat ngayon pwede ka nang maging liable for libel if you are using the technology or using the computer system. So yun lang ang kaibahan nito halos, no? Gumamit ka ng computer system or the advanced technology and then you will be held liable for cyber libel. So yan po ang tatalakayin natin at ang gagawin po nating ehemplo or modelo sa usapin na to or sa episode na to ay yung issue na kinakaharap ni Miss Christy Permin, isa sa ating mga hinahangang journalist at blogger dito sa YouTube channel. Pero bago po natin umpisahan ang usapan dito tungkol sa libel at cyber libel, ay bibigyan ko muna kayo ng maiksing background kung saan nagmula tong libel. Alam nyo ba na ang libel ay tinatawag na defamasyon nung araw, lalong-lalo na nung panahon ng Kastila. Sapagat hindi naman natin maipagkakaila ng ating bansa ay sumailalim sa kapangyarihan ng mga Kastila sa loob ng mahigit na 300 taon. So, naging Spanish colony tayo. Kaya nung araw, kapag merong nagkakasala sa ilalim ng libel, ay nakakasuhan ng defamasyon. Maging sa Inglaterra, ang tawag dyan ay defamasyon. Kaya nga lamang, nagkaroon na ng evolution dito sa criminal libel na tinatawag. From defamation, naging libel, ngayon nga ay ang umiiral na batas dahil nga sa advancement of technology ay cyber libel law na. Okay, so himayin natin, no? Kung sino ba ang magiging responsable or magiging liable for the cyber libel law. Ang unang-una kasi sa cyber libel or even sa traditional libel upang ikaw ay makonsider na nagkasala dito sa ilalim ng batas na to, ang unang-unang elemento na tinitingnan. Dapat nagkaroon ng paninira ang isang tao. Pagdating sa sinasabing tao or person, dalawang klaseng tao yan. Isang natural person or a juridical person. Yung natural person, tayo yon, nakakaramdam, nakakakita, may pandinig at nagsasalita. Tayo yung natural person na yon. At yung isang klaseng person ay yung juridical person. Sila yung mga business organizations, no? Pwedeng maging biktima yan o pwede ding maging akusado sa isang criminal libel. So sila yung mga business organizations katulad ng partnerships and corporation. Pangalawang elemento, yung paninira ay dapat ginawa publicly. Pag sinabing publicly, yung iyong article or yung iyong speech ay ginawa mo sa napakaraming tao. O kaya ay gumamit ka ng teknolohiya or computer system at yung iyong paninira ay in-upload mo sa YouTube channel mo or kaya nilagay mo sa Facebook, nilagay mo sa Twitter, nilagay mo pa sa Instagram at sinabi mo publicly na yung tao na yan ay napakalakas ng baktol. At pag yan natabi ka dyan, siguradong hihimatayin ka dyan kay Mr. X.
Okay, so yung pangatlong elemento ay dapat merong malisya, no? The imputation of a crime or defect or of a vice, yung paninirang puri na ginawa publicly, ay dapat merong malisya. Kaya lamang yung malisya, may dalawang klase yan sa ilalim ng libel law. Sapagkat kapag ordinaryong tao lamang, isang pribadong tao ang sinabihan mo ng paninirang puri, may presumption of malice kagad. So yung presumption of malice, medyo mabigat yan, no? Kasi established kagad yung malice, no? And then there is no requirement of proof diyan. Ngayon, ang burden of proof nandoon sa defendant ngayon to counter yung presumption of malice. Pero kung ikaw ay nag-aakusa sa isang public official o kaya sa isang tao na considered as a public figure, yung presumption of malice mawawala. Set aside dyan. At ang papasok, sabi ng Korte Suprema, no, sa mga desisyon na kanilang paulit-ulit na sinasabi, actual malice ang dapat na magiging basihan upang ikaw ay makonsider na malisyoso. Patunayan mo na nagkaroon ng actual malice. Mamaya, pag-usapan natin yan ng maigi kung ano yung actual malice na yan. Okay? At pang-apat na elemento ay dapat identifiable, no? Readily available ang identity ng person na iyong inaakusahan or sinisiraan ng kapurihan, no? Publicly with malice, di ba? So, like for instance, sinabi mo, si Mr. X, ang bobo niyan. Ang hina-hina ng ulo niyan. Walang kakwenta-kwenta yung tao na yan. Ang lakas ng baktol niyan. Pag natabi ka dyan kay Mr. X, baksa ka, hihimatayin ka sa lakas ng paputok niyan sa kilikili. So, available yung identity. Hindi ka na mag-iisip kung sino pa yan. Sapagkat sinabi niya, no, si Mr. X. Pero paano kung hindi niya sinabi na si Mr. X? Pwede ring maging liable ka dyan, no? Dahil na-identify yung tao. Or hindi man na-identify pala, can be identified, no? Kahit walang pangalan, pero nagbigay ka ng clue. Kalimitan to nangyayari sa mga blind items, no? Lalong-lalo na yung mga vloggers or mga broadcasters, ano ba tawag doon? Yung palagi nasa radyo or sa TV na nagkikwentuhan tungkol sa mga blind items ng mga celebrities, no? Yung mga clue na binigay niya, talagang pag binigay lang isa, dalawang clue, identified mo kagad kung sino yung sinasabi niyang tao, although hindi niya binibigay yung pangalan. Pero kung yung clue naman na binigay niya is too broad, like for instance, sinabi niya, may isang politiko, no? Isang politiko na may kabit, no, na bading at ibinabahay niya sa isang flashy subdivision sa Central Luzon. Mahirap yan i-identify kasi politiko, it refers to both to the men and women na mga politicians. Ang dami niyan, no? Tapos itinira niya sa isang flashy subdivision sa Central Luzon. Putya, ang dami, ang lawak-lawak ng Central Luzon. So, it cannot be easily identified yung tao. So, kasi ang nire-require ng batas ay dapat readily available yung identity ng sinisiraan mo na puri. O kung hindi man minention yung pangalan, siya ay isang clue lamang, dalawang clue lamang, ay ma-identify ng kahit sino man. So, apat na yan, no? Paninirang puri, publicly made yung paninira, may malice, which must be actual malice in the case of a government official or a public figure. Pang-apat, readily available yung identity ng person, or kung hindi man available or identifiable, can be easily identified, no? At panglima, dito papasok yung cyber libel. Sapagkat kapag yung paninira mo na ginawa mo sa publiko ay gumamit ka ng technology at o kaya ginamit mo
ang computer system. So, papasok bigla yung cyber libel law. Katulad ng in-upload mo yung paninira sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Yun ang cyber libel law application na papasok. So, balik tayo doon sa pinaka-importante na elemento ng libel or cyber libel. Okay? Ito yung dapat mapatunayan mo na nagkaroon ng malisya. So, sabi nga ng ating Korte Suprema at ng ating batas, kailangan kapag ang inaatake mo ng paninira ay ordinaryong person lamang, so presumption of malice. Pero kung ang inaatake mo ay isang public official or isang public figure, dapat merong actual malice. Mapatunayan ng nagrereklamo na merong actual malice. Pero ano ba yung actual malice? Ang actual malice, ayon sa napakarami ng desisyon ng ating Korte Suprema, ay yung alam mo namang walang katotohanan at wala kang legal basis or factual basis doon sa mga paninirang puri mo, itinuloy mo pa din yung libelous statement mo kahit hindi naman totoo. Alam na alam mo, hindi totoo yung pinagsasabi mo. Pero tinuloy mo, you made it publicly, maliciously, no? At tuluyan na ngang nasira yung reputasyon, yung honor, yung integridad ng tao. Abay, may actual malice. O kaya, no, ay pinablish mo yun. Wala kang pakialam kung totoo man yun o hindi. Recklessly indifferent ka. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam kay totoo yan o kay hindi. Basta ipapublish ko yan. Yun, may actual malice. And you may be held liable for cyber libel or the traditional libel. Mahirap yun. Pero mahirap din naman patunayan yung actual malice kasi dapat mapatunayan mo na talagang there was an intention, no? Intentionally, there was an intention to destroy the honor, the reputation, the integrity, and the reputation of the person in the general community. Ay maraming ebidensya. So, ang malice kasi hindi basta-basta yan, lalo na kung actual malice. Okay? So, punta naman tayo doon sa public figure. Kasi pag actual malice, nakadikit dapat yung public figure or public official. Sino ba yung public official? Madali yan eh. Basta nasa gobyerno yan at nag-occupy ng isang sensitive position or officer yan, ng isang government agency or national or local agency, ay public official yan or public officer yan. Pero yung public figure, sino-sino yan? Yung mga public figure, sabi nga nila, you can refer it to the actors, no? Yung mga celebrities, no? Yung mga atleta, yung mga sikat na atleta. At actually, hindi lamang dyan natatapos yung definition ng public figure. It may include persons na talagang sikat na dahil sa kanilang propesyon, dahil sa kanilang skills, dahil sa kanilang katayuan sa buhay. Yan ay kasama sa mga public figure. Hindi yan limitado sa celebrities. Very broad yan. So, pag ikaw inatake ng isang journalist, no, at sinasabi na, ay, magnanakaw yan, ay, ano yan, immoral yan, dapat may actual malice. Hindi, wala yung presumption of malice. Yan ang katotohanan kapag dating sa cyber libel or sa libel na tradisyonal. So, patutunayan mo yung actual malice. Kasi kung ikaw ay isang broadcaster, isa kang vlogger o isang journalist na mayroon kang YouTube channel at tapos ang intention mo lamang ay ipaalam o mag-report ng isang mga bagay-bagay tungkol sa buhay o development ng relasyon ng isang
public figure. Like for instance, ikakasal na sila. Ikakasal na sila, blah, blah. Ay, hindi natuloy yung kasal kasi nga ganito, blah, blah, blah. So, may general interest ang publiko dyan. So, hindi mo pwedeng ireklamo yan. Unless na lamang mapapatunayan nung nagre-reklamo na may actual malice, na talagang, sisiraan ko yan. No? Ganun ang ginawa nung journalist na may YouTube channel. Pero kung wala naman, ang ginawa niya lang is mere reporting because the people are very interested about the development of the relationship of these two persons. No? Siyempre, you are a public figure. The people are very interested about your the development of nung mga events, no? Nung mga activities na nangyayari sa iyo dahil hinahangaan kanila. Ni-report mo kung ano nangyayari. Ikaw ba pwedeng maging liable or magkakaroon ba ng actual malice doon? Wala. Walang actual malice yun. No? Journalist ka, may obligasyon ka din naman na ipaalam sa publiko ang gusto nilang malaman tungkol sa kanilang mga hinahangaan na public figures. At kung yan ay ikwento, i-announce, i-share ang information sa publiko, yan na mga statements na yan, although kinoconsider nung kalaban na libelous, ay constitutionally protected yan under the constitutional provision on the freedom of expression. So, malawak na usapin yan. Hindi basta-basta makakapagsampa ng reklamo ang sinuman kapag walang actual malice at hindi present din yung ibang essential elements na binanggit ko kanina. Paulit-ulit na yan na sinabi ng ating Korte Suprema sa mga nakaraang desisyon na kanilang ipinahayag at maging ang US Supreme Court, no, specifically in the case of New York Times versus Sullivan, naging doktrina na nga yan, no, that liability for defamation of a public official or a public figure may not be imposed in the absence of actual malice on the part of the person making allegedly, no, that libelous statement. So bilang panghuli, no, magbibigay po ako ng quiz, no, at itatanungin ko kayo, yung bang mga statements ni Christy Permin regarding the issue ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque at si Mr. Holosos at si Mr. Suntay ay falls squarely within the bounds of the constitutionally protected free expression under Section 4 of Article 3 of the 1987 Constitution. Pakisulat yung mga komentaryo nyo dito sa baba at titingnan ko kung kayo talaga ay nakinig dito sa aking episode na to. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, ang inyong kasangga sa batas.